Ay, yan ay papaalam natin sa kanya. Walang Diyos, kundi ang Allah. Kasi kung pinutol natin, wala. Walang Diyos. Para tayo sa kanila. Hindi siya naniniwala. So ngayon, ilang minuto? 5 minuto, pwede na. Okay. May tanungan tayo ha. Okay. Mga tatlong tanong. Okay. So, dito tayo. Lapit tayo na. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So alhamdulillah, ngayon po tayo po ay makikipagbibate sa ating kaibigan na walang Diyos. Ito ay isa sa mga matitibay dito sa Luneta na kung saan hinitindig siya, pinapatunayan niya na talagang walang Diyos talaga. Oo. Ano ba yung camera? Dito ba yung camera? Pambira ako yung sasalita eh. Hindi, mamaya na. Oo. So ngayon, patutunayan natin kay kapatid na mayroong Diyos talaga at yung Quran ay galing sa Allah at si Muhammad ay sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So ano po papatibay natin bilang isang Muslim? Uratan nyo halos ng minuto. So ano patibay natin bilang isang Muslim na tayo ay naniniwala na may Diyos talaga? Ano ang katibayan? Na tayo ay naniniwala na may Diyos talaga? Na yung Quran ay galing sa Allah? Na ito ay revelasyon mula kay Allah, ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Opo. Ito po ang pagpapatunay namin na ang Quran ay galing kay Allah, galing sa Diyos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, patungkol kay Muhammad, sabi niya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ikaw Muhammad ay isinugo namin, ipinadala namin bilang habag para sa sangkatauhan. Hindi lamang sa mga Muslim, kasama ka doon. Sabi ng Allah, si Muhammad ay habag sa lahat ng mga nilalang. Kasama ka doon kahit wala kang Diyos. Ipinadala si Propeta Muhammad sa iyo, sa bawat isa sa atin. Kahit anong tribu mo, kahit anong lahi mo, kahit anong reliyon mo. Si Muhammad ay isinugo bilang isang sugo, bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ilang patunay mo natin si Muhammad ay, sabi ng Allah, kataman nabi, siya yung pagka huli sa lahat ng mga propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng 124,000 na mga propeta. Ang kahuli-hulihan dito, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124,000 na mga propeta pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahuli-hulihan, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong patibay na? Anong katibayan natin? Na si Muhammad ay propeta sugo ng Allah, yung dalawang verse na yun. Isinugo si Muhammad para sa lahat ng mga nilalang. Kasama ka doon kahit hindi ka naniniwala sa Diyos. Kasama si kapatid natin, si brother natin, na walang Diyos, na hindi siya naniniwala na may Diyos. So anong patibay natin sa Quran na may Diyos talaga at yung Quran ay galing kay Allah? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, nakalagay po ito sa Surah Anbiya, chapter 21, verse 30. Sabi ng Allah, وَجَّعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Sabi ng Allah, lahat ng mga nabubuhay na bagay na may buhay ay nagmula sa tubig. Ito ang patunay natin. Si Muhammad ay hindi nakapag-aral. Wala siyang pinag-aralan. Hindi siya marunong magsulat, magbasa. Paano niya malalaman na ang lahat ng may buhay ay nagmula sa tubig? Paano niya malalaman na ang lahat ng nabubuhay na bagay ay nagmula sa tubig? Wala nakalagay sa Biblia nito. Kahit sa mga Kristiyano, sa mga kapatid natin nagtuturo ng Biblia, walang mababasa sa Biblia na ang lahat ng nabubuhay na bagay nagmula sa tubig. Ito ay tanging lamang sa banal na Quran. Pangalawa, sinabi ng Allah sa Quran, sabi niya, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Yung araw, yung buwan, sila ay lumulutang na may sariling orbit. Kailan lang na-invento ngayon? Kailan na-invento ng mga scientists na yung buwan, yung araw, umiikot, nagre-revolve sa sarili nilang orbit. Paano malalaman ang hindi nakapag-aral ito? Na wala pang siyensya noong panahon na yan?
7th century. Samantalang yung mga scientists, 19th century lamang nagkaroon ng mga gamit para masilip nila o makalipad sila sa kalawakan na kung saan ito ay nakita nila na mayroong palang orbits na umiikot. Paano nalaman ang hindi marunong magsulat at magbasa? Na hindi nakapag-aral, paano niya malalaman yun? Ha? Paano niya nalaman na yung buwan, yung araw, may sariling orbits lumulutang? Itong mundo na to, nakalutang to. Samantalang sa Biblia nakalagay, itong mundo na to, kwadrado, itong mundo na to ay may haligi. Sa Quran, lumulutang. Ha? 5 minutes na. Okay, so alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bigyan natin ng pagkakataon magtanong yung kapatid natin. Opo. Ha? O sige. Kapit ka nito, kapit ka. Meron siya pa ito. Ako, bago ako magtanong, malaman niyo muna na sinasabi ng paniniwala sa Diyos sa hindi ko patanggap. Ang sa amin kasi, katotohanan walang Diyos. Kasi kung papapilgan namin paniniwalang walang Diyos, tumalabas na paniniwala pa lang din sa amin. Kaya ang tatayuan ko rito, katotohanan na walang Diyos. Bago ako magtanong. Okay, sige, magkano ka na. Gusto ko rin malaman dyan na wala talaga akong kaalam-alam sa Diyos. Okay. Ha? Una sa lahat, hindi ko po yan naging kaklase nung grade 1. Magtanong ka muna. Hindi ko rin po yan naging kamag-anak. Magtanong ka muna. Mamaya na, bago ko magtanong, papaliwanag ko muna yung Mamaya stats ng ko. paliwanag mo. Mamaya ng paliwanag mo. Tanungin mo ako dun sa mga pinagsasabi ko. Kasi wala akong matatanong sa mga ipanaliwanag mo. Kasi wala akong narinig sa sinabi mo na magpapatotoo tungkol sa yung Diyos. Ang mga nasabi mo lang sa akin ay yung tungkol sa mga nabasa mo. Yan kasi, kinuha mong babasahin, gawa rin ng mga... Ano ba yung tanong ko? Wala kang tanong. Mahirapan ako magtanong kasi hindi ko alam kung sino tatanong kung Diyos na sinasabi mo Hindi, magtanong ka. Bilang isang Muslim, tanongin mo kami si Allah. Yun ang Okay. Diyos na sinasamba namin. Diyos mo rin yun, hindi lang Diyos namin yun. Diyos natin lahat yun. Sige. Oo. Yan ang palagay mo sa akin na Okay. ako yan anak din ng inyong Diyos. Hindi, walang anak ang Diyos. Hindi ka na naniniwala na may anak Ako ang Diyos. Wala. ginawa ng inyong Diyos. Ganun. Oo. Okay. Ano tanong? Pagka tinanggap ko na ako ginawa ng Diyos, para ko na lang itinakwil ang aking mga magulang niya. Hindi, magtanong ka. Ano tanong? Sige. Ito bang libro nyo na ginawa ng tao, salita ba talaga ng Diyos yan? Yes, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Zalikal kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Tunay na itong aklat, ang Quran, na ito ay pinababa para sa lahat ng mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga muttaqin. Oo. Patutuhanan mo sa akin ngayon na ang mga nakasulat yan ay salita niya. Opo, katulad ng binigay ko na dalawang halimbawa. Si Muhammad ay hindi marunong magsulat, hindi siya marunong magbasa. Paano niya malalaman yung buwan, yung araw, may sariling orbits? Alam mo ba yung orbits? Okay. Yung orbits, ibig sabihin, meron siya nga release na kung saan dinadaanan niya para hindi sila magtanggaan yung araw, yung mga heavenly bodies sa taas na yan. Paano niya nalaman yan? Hindi naman siya wala naman siyang aeroplano, wala mga scientist pa ng panahon na yun. Nagkaroon lang ng mga scientist na invento nila 19th century. 7th century, naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Napakatagal na panahon bago na-invento nila. Saka ngayon, na-invento nila yung mundo, nakalagay sa Quran, spherical. It's yung itlog ng ostrich, ilo ng mundo. Tapos merong orbits, merong sariling orbits na umiikot sila. Nagre-revolve sila doon. Opo. Tanong. Kung iyan pala ay salita ng tunay na Diyos, bakit hindi yan tinatanggap ng ibang reliyon? Opo, ganito. Kasi sa Islam po, walang pamimilit. Kaya nasabi sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, La ikraha fid-din, kad tabayyana rusdu minal ghayy. Walang pamimilit sa pananampalataya, sapagkat yung kabulaanan ay malinaw sa katotohanan. Walang pamimilit, kasi kami namimilit, ayaw nyo, walang problema. Importante sa amin, ipahayag lamang ang mensahe ng Quran.
Ganun na lang po. Kasi katulad sa'yo, Ibig sabihin, para mawala yung pananagutan natin sa'yo. kayo ang ginagamit na kasangkapan ng Diyos. Yes. Yung Diyos para ipakilala siya. Opo. Okay. Lahat po. Opo. Eh kasi, isa Pangatlo, lamang yan pangatlo. sa mga... Pangatlong tanong. Okay. Isa lamang kayo sa mga reliyon dito. Marami nagsasabi na sila yung mga tunay ng Diyos. Lahat ng mga reliyon may tinatayuan na tunay na Diyos. Ay, ito ba talaga ang original na Diyos o yung mga sa ibang reliyon ba yung mga peke? Yes. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, yung tanong ng brother maganda. Okay lang. Magandang tanong yan, ha? Opo. Ang Islam, ito yung relihiyon ng mga sugo at mga propeta. Si Adan at Eva. Na kung saan, yun ang pinagmulan natin, magulang natin. Ngayon, yung Diyos na si Allah, yun ang sinasamba ni Adan at Eva. Hanggang sa ngayon, yung mga Muslim, sila pa rin yung sinasamba. Si Allah pa rin ang sinasamba ng mga Muslim ngayon. Walang pinagbago sa panahon ni Adan, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, ni Solomon, ni Jesus Christ. Iisa lamang ang Diyos na sinasamba. Kasi bakit? Walang nagdidibate. May nakita ka na ba nagdidibate na Muslim dito sa isang Diyos lamang? Wala, di ba? Kasi bakit? Malinaw sa Quran sinabi ng Allah, Inna lihan Allah la ilaha illa anta. Sabi ng Allah, unay na ako sa Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sambahin niyo ako. Sabi ng Allah, ha? Kaya maliwanag, yung mga nagdidibate rito, hindi sila nagkasundo. May pangalang Ingkong. May pangalang, ano pa? Ha? Yahweh. Jehovah. Akong. Ano pa? Iglesia ni Cristo. Ha? Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Colapo. Ano pa? Ha? Iglesia ng Diyos. Si Oh, Tuloy. Yahweh. O, kita mo, siya yung nagsasabi, ha? Yahweh is the time. Oh, Yahweh isa daw pa. Eh, sa Islam, may isa lang ang pangalan ng Diyos. Si Allah nagpakilala siya, kaya hindi kami nalilito. Okay, kung ganun magaling at mayroong pangalan ng inyong Diyos. Meron. Kasi sa ibang reliyon kasi, walang pangalan ng Diyos. Oh, deal. Kaya na, Hindi kasi nagkaganyan nila ka. nakilala ang Diyos. Ngayon, alam Pero mo na. hindi nakilala nyo pala ang Diyos. Oo. Okay. Okay na, maliwanag na Okay sa'yo. na yun, maliwanag na. Okay na, alhamdulillah. Ngayon, ako lang naman Oh, magpapasok sige, ha. sa aking karapatan 5 minuto, 5 sa minuto. usaping ito. Okay. Okay, una sa lahat. Narinig nyo naman kanina, paniniwala, hindi ko tinanggap. Ito ay katotohanan para sa akin, na katotohanan na walang Diyos na umiiral sa ating daigdig. Itong ating mga nakikita, buwan, araw, hangin, tubig, kalawakan, ito yung mga kalikasan ng ating pinagdan lamang dito sa atin. Nabuhay tayo rito, siguro naman, natatan nyo na yan, na hindi nyo nakitang may gumawa, hindi po ba mga kapatid? Kaya huwag kayong magtanong kung bakit nagkaroon yan. Ang itanong nyo kung bakit walang araw, walang buwan. Eh, siyempre, nandyan na yan eh. Bakit yung bibigyan ng tanong? Eh, wala naman kayo nakitang gumawa niya. Kaya huwag na kayong mag-isip at magtanong kung bakit meron ng mga yan. Kasi itong ating daigdig, may kalikasan dito. Dito lang talaga buhay, itong daigdig na ito, itong planeta ng Islam. Ang ating mga kapitbahay na planeta, puro patay. Walang mga nabubuhay na kung ano man do, kahit mga lamok siguro, eh walang buhay. Kasi wala na mga kalikasan na mayroon tayo dito. O kung gano'n, kung ito ginawa ng Diyos, eh ba't mga kapitbahay natin walang nagpapaliwanag yata ang Diyos sa kanila? Eh wala naman tao ro, walang nabubuhay. Kaya dito lang pinakikilala itong Diyos na to, na ginawa para sa akin, na ginawa para sa akin ng tao lamang. Ang tao lamang ang gumawa sa Diyos na ito. Kasi kaya lamang ginawa itong Diyos na ito ay para nga lang pakinabangan ng ilan. Ngayon, kung tayo naman ang hihingi ng pakinabang, wala naman tayong mahihita. Kahit mamatay na tayo, wala tayong mahihita. Kasi ayon sa mga kinukwento nyo, itong daigdig na ito, ginawa ka mo ng Diyos nyo. Itong lupa, pinahihiyaan tayo ng Diyos daw. Itong tubig, hangin, lahat ng mga pagkain, ay gawa raw ng Diyos. Ngayon eh, para sa akin walang katotohanan kasi wala akong nakita ginawa dito ni mismo isang bagay na ginawa ng Diyos. Walang made in Diyos dito. Eh dito makikita natin sa ating daigdig, made in China, made in Philippines, made in US, made in Japan. Walang made in Diyos. Walang made in Diyos dito eh. Eh walang ginawa. Apple Diyos. Yung pineapple juice meron daw.
Buti pa yung sinatang meron. Ibang, Ito lang naman sa akin katwiran ko lamang. Kasi hindi nga ako naniniwala dyan. Para sa amin katotohanan walang Diyos. Ngayon, kung tatanggapin yung ako'y kausap, okay lang. Okay, tapos na yun. Kapag ka, sinabi ko naman, kanina, maliliwanag ko lang, Brad. Isa pa. May 2 minuto pa yata. Na kung bakit ang tao ang gumawa sa Diyos. Kasi, sa siyensya, tayo yung mga hayop noong unang panahon. Ang ugali natin, mga hayop. Talo nga tayo ng hayop noong unang panahon Nagtatago tayo sa pagka sumapit tayong dilim. Nasa mga kuweba na tayo Hindi na tayo pwedeng lumabas, baka matuklaw tayo ng ahas, makakain tayo ng mga tigre at ng mga leon. Ganyan, mas malalakas pa ang hayop sa atin ng mga ganyang klaseng hayop. Ako, tapos na. Pero ngayon, umunlad ang kaisipan natin. Kaya Okay, tayo okay. pinakamaunlad na uri ng 5 hayop. minutes na, 5 minutes na. Okay, 5 minutes na. Parang easily Ha? 5 minutes na, iba talaga. Sige, tanong. okay, may tanong po tayo. Tayo naman na magtatanong. Okay, batay sa mga sinabi niya, may tanong tayo. At batay sa tinatalakay natin, at mga binitawan natin kanina, ito ngayon ang tanong ko. Okay. Paano nalaman? Kasi sinabi mo, yung mundo na to, walang gumawa, yung buwan, yung ganito, yung araw, ganito. Ito ang tanong ko sa iyo. Si Muhammad naniniwala ka na hindi marunong magsulat at magbasa. Hindi siya Ayos sa kwento, nakapag-aral. no read, no write. Okay, hindi nakapag-aral. Okay. Okay, ganito. Kung hindi siya nakapag-aral, paano niya malalaman na yung buwan, yung araw ay may orbit? Lumulutang sila. Paano nalaman niya? Nakita kasi, Hindi. abot ng ating mga pananaw. Nakita. Nakikita natin, nakalutang. Nakita mo may orbit siya? Ay, kita mo. Nakalutang nakalutang. Nakita mo. Siyempre, kasi tayo ang umiikot sa araw. Hindi, ganito. Kasi sabi mo, tinanong ko sa'yo, kung yung si Propeta Muhammad ay hindi nagsulat, hindi siya marunong magsulat at magbasa, paano niya malalaman na yung buwan at yung araw ay mayroong sariling orbit? Sariling buhay umiikot. Umiikot siya. Buhay. Oo. Paano niya nalaman yun? Hindi siya nakapag-aral. Ay, hindi umiikot yung mali siya doon. Itong buwan, hindi naman umiikot to Paano nga niya nalaman? Tayo ang umiikot, yung mga buwan, umiikot sa araw. Ay, ganito, wala. Ang daigdig natin ang umiikot sa araw. Walang nababanggit doon. Ang tanong ko din Ano yan? Hindi, ang tanong ko, kung hindi siya marunong magsulat at magbasa, hindi siya nakapag-aral, paano niya malalaman na yung buwan, yung araw, may sariling orbit, umiikot sila, lumulutang sila sa sarili nilang orbit. Paano nalaman na hindi marunong magsulat at magbasa? Nakita na nga natin, nakalutang. Ano pa ba? Diba? Wala Hindi natin kayang abutin yung mismong kinalalagyan yan. Okay, nakikita nga natin, abot ng ating mga mata. Okay. Naniniwala ka sa mga scientist kasi Katotohanan yun. Hindi na paniniwala, katotohanan. sa mga scientist. Okay, ganito. hanggang sa ating mga kaalaman. Okay, ganito. Kung naniniwala ka doon, sinong kauna-unahang tao na naka-invento ng teleskopyo para makita ngayon yung buwan, yung araw na umihikot sa sariling orbit? Sino na yung tao na yun? Ha? Nakalimutan ko na yan. Oo. Ipaliwanag gusto niya kung Okay, sino ganito. pangalan. Hindi, ganito. Ha? Okay, ganito. Mamaya talakayin natin kasi nagtatanong pa tayo sa kanya. So, hindi niya kilala yun. Ha? At lumabas yun, 19th century lamang. Opo, yung mga scientists na yun na naka-invento nun. So ngayon, kasi sinasabi niya, wala daw Diyos, walang patibay. Kaya sinasabi natin, yung Quran, ito ay mula kay Allah. Paano malalaman ang hindi marunong magsulat? Yung katulad ng tubig. Lahat ng nabubuhay ay nanggaling sa tubig. Nakalagay sa Quran. Tama yan. Okay. Tama yung Katotohanan yan. tinatanggap mo yan. Hindi na paniniwala ka, katotohanan. Okay, tinatanggap mo yan. Tama yun, yung sinasabi ng Quran. So ngayon, Lahat tayo nagmula lang sa tubig. ngayon naniniwala ka na. Naniniwala ka Hindi na. na paniniwala, katotohanan naman. Okay. Totoo na, naniniwala na siya. Na kung saan, yung Quran, ito ay pinapaniwalaan niya. Eh, Muslim ka ngayon kasi pinaniniwalaan mo yung Quran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Okay, hindi ko naman tinatanggap na. Yung sabi mo, katotohanan Hindi eh. ako nagre-religion ng Muslim. Oo nga, Kaya hindi pero... pa ako Muslim. Hindi kasi great
Ang definition ng Muslim, siya yung sumusunod, sumusuko, kung may kilala, naniniwala. Ay, ibig sabihin, pinaniwala akong tao ay galing sa tubig. Yes! Muslim ka! Muslim na ako. Yes! Muslim ka kasi yung definition Sa akin, kapasitan siya. Umamin ka na nga. alam ko na yan eh. Lahat naman tayo eh. Lahat na mabubuhay rin sa galing sa tubig. Yan naman patay. May pinagaling ko. Okay. Sa mundo nito, Tubig, wala pang living things. Tubig lang. Balik ko yung balik ko yung tanong. Evolusyon. Yung ulit tanong ko, pinapaniwalaan mo na ang lahat ng nabubuhay ay nagmula sa tubig. Wala may gumawa na yung Diyos mismo may Naniniwala ka doon? bagay-bagay. Hindi, katuturan. Okay, kapatunayan, tinatanggap mo yung Quran na nakalagay sa Quran yan. Ang nakalagay sa Quran. Oo, pinapaniwalaan mo. Creation in the Kapatunayan. Okay. Mananiniwala siya na yung Quran pala, sinasabi na kung saan, yun Sulat ka, ang galing ah. ha? Ang galing nun ah. Okay, kasi yan, hindi kasi nakapag-aral ang propeta mga Quran. Meretil yan ng lahat ng mga nakakaalam ng lahat ng Kung walang bagay. tubig dito, wala namang mabubuhay. Yes, paano malaman niya nang hindi nakapag-aral yun? Paano niya malalaman niya kung kanyang sarili lamang? Naranasan niya na yun. Hindi, wala. Naranasan niya na. Hindi nga siya nakapag-aral eh. Kahit na hindi niya Wala mapag-aralan siyang yun. sensya no, ng panahon na yun. Hindi mo na iisipin yun, kahit yung mga hayop, alam yun, nabubuhay sila sa Okay, tubig. may tanong pa ako. Okay lang ba? Tama Okay, na yung tanong ko. Pangatlo. Okay. Yung tanong ko, sabi niya kasi sa pahayag niya, yung mga tao daw, galing daw sa hayop. Hindi galing sa hayop, bro. Anong klaseng hayop? Hayop na rin tayo. Ha? Hayop tayo. Ikaw lang, huwag mo kami tama. Tayo ang mga hayop na Sino tao. tatanggap mo ito na hayop ka? Ikaw lang. Tayo ang pinakamataas na uri ng hayop. Hindi. Wala Tayo ang mga tinatawag na mga hayop na tao. Itong Yun tanong, yung pusa, hayop na pusa yun. itong tanong ko sa'yo, anong klaseng hayop ka? Tao. Ha? Hayop na tao. Tao. Ay, maliwanag na Tayo yan. yung mga hayop na tao. Huwag mo kami isama. Yung unggoy, hayop na unggoy. Yun yung aso, hayop na aso. Pero hindi namin tinatanggap na tayo ay nagmula sa hayop. Opo. Ay, hindi po tayo nagmula sa hayop. Hindi tayo nagmula sa hayop. Mga hayop na nga tayo. Ayaw pumayag niya nga yun. Ang pinakamataas nga lang tayong uri ng hayop. Ayaw pumayag niya. Payag ba kayo? Kayo na hayop. Okay, paliwanag mo, bakit tao ka lang? Okay. O, tanong daw. Ito lang ang sisingit sa tanong. Anong tanong? Okay lang ba? Magtatanongin ako? Okay. Okay. Ay, patuloy mo na natin yung natin. May gustong magtanong eh. Kasi narinig ko kanina nasabi, yung scientist nagsimula noong 1963. Opo. Pero sa pagkakaalam ko, hindi pa sinilang si Cristo may scientist na. Opo. Kasi halimbawa, nung ma-theorize yung atom, Oh. na Democritus 470, nang sabi niya na ang lahat ng bagay ay binubuo ng maliliit na particle. Okay, ganito po yan. Okay, paliwanag. Scientist na. Paliwanag po natin. Pag sinabi pong atom, ay sabi niya, before Christ, mayroon ng mga scientist na naka-invento daw ng atom. Ito naman ang tanong ko sa'yo. Kailan malaman na yung atom ay maliit pa na bagay na hindi kayang abutin? Kailan nagkaroon ng microscope? Yan ang tanong ko sa'yo. Kailan nagkaroon ng microscope dahil nakita yung maliit na bagay? Kaya nga. Sino naka-invento nun? Kaya nga sinasabi natin, 19th century sa kailan Kailangan na-invento natin lahat sila. yung mga bagay-bagay na Wala? hindi pa natin nalalaman. Oo. 470. Ito na, yung sinasabi mo na atom, sa salitang Greek po yun, atom. Atom mo. Opo, ganito yun ha. Pero hindi pala, yung pangalan palang atom, pero hindi nila alam kung anong klase yun. Hindi nila matukoy yung kung anong klase, kung maliit ba, malaki. Opo, yung pangalan atom, yung pangalan atom. Maliit na particles ng matter. Science na yun. Matter Ay, ganito po yan. relative. Kasi, Tama ka, kaibigan. kailan lang na-invento nila yun, yung microscope. Nasilip mo nila na mayroon palang maliit na bagay, yung atom. Actually, yung atom, nababanggit sa Quran yun, yung darra. Nababanggit yun, yung maliit na bagay na hindi kaya abutin ng tao. Maliit na bagay yun, binabanggit sa Quran. Napakaraming ayat na binabanggit na yung atom na yan, maliit na bagay na hindi kaya abutin ng mata natin. Maliban na lamang na gamitan mo ng microscope, kaya nga,
yung mga scientists na invento nila, yung microscope, nung na-invento nila, nasilip mo yun, meron palang mga bagay na mas maliit doon sa hindi natin kayang abutin ng mata natin. Kaya na-invento nila. Nung unang panahon na sinasabi mo na before Christ, wala pang microscope noon. Wala pa. So, umaamin ka, walang microscope noon. Pero na-theorize na. Pangalan. Pero na nag-aral. Pag nag-aral, science ang tawag. Ganito po yun. Yung pag sinabi mong atom, Science. at pangalan lang po yun. Diba? Hindi naman nila na-trace ka agad. Hindi sila kagawa ng microscope para mapilit sila. Kaya pa, oo. Kaya hindi nila ano kung anong klase ba yan, maliit ba yan, malaki, o ano bang klase yan. Kaya nga may science, para yung mga hindi natin nalalaman, ay malalaman Oo. natin. Kaya Kaya yung palang mga bagay na yun, ay mga katotohanan. Opo. So kami naniniwala kami. Ay, hindi katotohanan na yun. Oo. Kasi sila naniniwala sila atom eh. Bakit? Tiga. Isisingit Paano ang matter ng atom eh? Tanong ko muna, kung naniwala ka sa atom? Hindi katotohanan. Hindi na paniniwala yun. Kung wala kang Diyos, bakit ka naniwala sa atin? Oo. Nakasalat sa Quran mo. Hindi katotohanan kasi itong atom eh. Particle ng matter yan eh. Ang matter hindi naman, wala naman, ay sinabi ng Diyos nyo kasi lahat ng mga bagay ginawa niya. Pero yung matter Kung naniniwala ka doon, lahat ng bagay ginawa ng Allah. Eh di, sinabi mo na lang, kasasabi mo na lang. Atin! Atin! Ito talaga. Sabi ko ayun sa binasa mo. Na lahat ng mga bagay ginawa ng Diyos Ito mo. na, yung isda. Pero bakit yung matter? Tuloy mo na. Yung Hindi niya sinabi. Tuloy mo na. Yung isda, hindi nahuli sa tuntot sa bunganga. Kaya lumalabas yun. Yung katubahan na Malinaw Malinaw pagkakaintindi. Nahuli ko. May tanong. Malinaw pagkakaintindi. Kinalas mo sabi mo yun daw yung mga Lahat ng mga bagay. na galing sa